Ang guniang panlalawigan ng Pangasinan, binigyan ng parangal ang atleta mula sa San Carlos matapos makapag-uwi ng ginto at silver sa 2023 palarong pambansa. Ang detalye mula kay Kapartner Lerner Hernandez. Kapartner Lerner! Yes, Kapartner, binigyan ng parangal ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ng isang grade 12 student na atleta na si Rainier J. Rodriguez. Matapos itong manalo ng gold medal sa 100-meter jacks at silver din sa 200-meter jacks sa athletics secondary boys noong nagdaang palarong pabasa sa Marikina, Metro Manila. Ang atleta ay sinamahan ng kanyang coach at ng sports director na si Dante Camaso. Pinarangalan din ni Vice Governor Mark Ronald Lambino ang mga atleta mula sa Church District ng Pangasinan na mula sa Virgin Milagrosa University Foundation na nanalo sa katatapos lang na 2023 Private Schools Athletics Association o Prisaan National Games sa Zamboanga City. Ang mayang athlete na ito ay nakakuha ng gold, silver at bronze mula sa nasabing kompetisyon: athletics, secondary girls, athletics men tertiary at athletics women tertiary. Ang nasabing pagpaparangal na ito ay base sa resolusyon na ipinasa ni Board Member VC Ventanilla. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Samantala, kapulisan ng Calasiao nakatutok sa unang araw ng pagbubukas sa SNR Calasiao Traffic Management Matagumpay ayon kay Police Lieutenant Colonel Caliboso. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Tao. Kapartner Vic! Yes, good morning mga kapartner. Naging matagumpay ang traffic management ng unang araw ng pagbubukas ng SNR Calasiao at nakatutok ang kapulisan dito. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel John Patrick Caliboso, Calasiao Chief of Police sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Kuwan po natin yung traffic po natin dyan sa tapat po ng SNR kahapon, talagang yung volume po ng sasakyan marami po talaga, pero na-manage naman po natin kasi yung kasama po ng kapulisan tinap namin yung poso. So kasama po namin sila na nagma-manage doon sa traffic. So although kwan po ma-traffic po pero umuusad naman po. Mga hanggang kwan niya, mga past 9 saka lang po nagkwan yung nag-stable na yung light na traffic. Dagdag ni Police Lieutenant Colonel Caliboso, maraming mga pulis ang nakadeploy sa pagbubukas ng SNR at nag-request pa sila ng augmentation sa iba pang mga police station. Sa pakikipagtulungan ng POSO, LGU at ng buong puwersa ng kapulisan, walang naitalang untoward incident sa unang araw ng pagbubukas ng SNR. Sunshine News Blast! Yes sir, sa pagtutulungan na rin po ng aming station at saka yung LGU natin tsaka yung POSO, wala pong nangyari na mga untoward incident during the opening hanggang sa nagsarap. Sa ngayon, walang naiitatalang masamang pangyayari sa bayan ng Calasiao higil sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Nagsagawa na rin ng peace covenant signing ang lahat ng mga kandidato sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Dictahod kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, Mayor Belen Fernandez nakisa sa Color Fund Run ng Villaflor Hospital at iba pang medical group para sa breast cancer awareness. Ang detalye mula kay Kapartner Ilet Bor Briguera. Kapartner Ilet! Nakisa si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa Color Fund Run ng Villaflor Hospital at iba pang medical group sa breast cancer awareness. Saad ng Mayura, isang karangalan ang suportahan ang advokasya ng Dagupan Doctors Villaflor Cancer Institute hinggil sa breast cancer awareness upang malaman ng mga tao ang totoo. Sunshine News Blast! So it feels so good to be joining our healthcare professionals this early Sunday morning at a very good cause. It is always an honor to support the advocacy of the Dagupan Doctors Villaflor Cancer Institute on breast cancer awareness, because I believe that every person must learn
about the actual facts about this disease and not mere hearsays. Nagpapasalamat din si Mayor Belen sa Villaflor Hospital, sa Philippine Society of General Surgeons, sa Philippine College of Surgeons at sa Pangasinan Medical Society sa pagsasagawa ng mga makabuluhang aktibidad na magpapalaganap ng kaalaman sa sakit na ito, kung ano ang mga nakahandang serbisyo ng Villaflor Hospital sa mga pasyenteng dumaranas ng breast cancer. Sinabi pa ni Mayor Belen Fernandez, prioridad din ng Dagupan ang medical, kaya mayroon sariling diagnostic center na nagsiservisyo ng X-ray, ECG at ultrasound, at tuloy-tuloy din ang mga medical services sa City Health Office para sa nangangailangan ng check-up, laboratory test at gamot. Tiniyak ng mayura na marami pa rin ang naka-line up sa mga proyektong gagawin dahil aprobado na ang 2023 annual budget ng Dagupan, kaya masaya anya ang mga Dagupeño. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Ilet Mur Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DOH Ilocos sa katanggap ng iba't ibang parangal sa Ligtas Lakas 2023 awarding ceremony. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila! Tumanggap din ng iba't ibang parangal ang Department of Health Ilocos Center for Health Development sa Ligtas Lakas awarding ceremony sa Villa Tomas sa Hotel Panglao, Bohol nitong Biyernes. Nasungkit ng DOH-CDH1 sa pamumuno ni Regional Director Paula Pasidionco ang top 5 best performing regions para sa first 100 days of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos matagumpay na isagawa ito sa Region 1, kung saan umabot sa 90% ng A2 population na nabakunahan at 30% eligible population. Isa rin ang DOH Ilocos sa top 5 regions na may expenditure utilization ang bivalent vaccines at kabilang rin sa top 5 best performing regions for measles, rubella at bivalent oral polyvirus vaccine, supplementary immunization activity campaign. Inilala rin ang Dagupan City at ang probinsya ng Ilocos Sur bilang best performing sa HUC ICC for MRVOP SIA vaccination. Nakatanggap din ng plaque appreciation at certificates ng DH Ilocos Region Secretary Paula Pasidionco at Assistant Secretary Rodolfo Albornoz. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, lokal na pamahalaan ng Alaminos sumakot ang parangal mula sa ATOP Department of Tourism Pearl Award sa 2023. Ang detalye mula kay Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Morning, kapartner. Humakot ng parangal ang lokal na pamahalaan ng Alaminos sa isinagawang Association of Tourism Officers of the Philippines or ATOP Department of Tourism or DOT Pearl Awards 2023 awarding ceremony. Ito ang pinaka-highlight ng 24th ATOP National Convention na ginanap sa Boracay Island, Aklan. Ang mga natanggap na national ng lungsod ay mula sa iba't ibang kategorya ng patimpalak. Ito ay ang mga sumusunod. Second runner-up for Best Tourism-Oriented Local Government Unit. Second runner-up Best Program for Culture and the Arts 100 Islands Dome Festival. Second runner-up for Best Tourism Gift of Souvenirs, ang Alaminos Longganisa. Second runner-up Best Tourism Gift of Kawayan at second runner-up Best Sports Tourism Event Barkadahan. Ang mga award na ito ay malugod na tinanggap ni Mayor R. Brian Celeste, City Tourism and Culture Affairs Officer Miguel Tison at iba pang opisyal ng lungsod. Personal inabot ang mga awarding ng Tourism Secretary Maria Esperanza, Cristina Garcia Casco, ATOP President Junel I. de Benagracia at iba pang national officers ng ATOP. Ang Pearl Awards ay isang taunang pagkilala na ibinibigay sa mga natatanging local government units na nagpapakita ng mga makabuluhang programa at proyektong may kaugnayan sa turismo at mayamang pamana ng kultura. Para sa Diyos Pilipinas kung at si Jen Verdubinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, provincial government ang Ilocos Norte nakiisa sa NCIP sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Nagkikiisa
Ang provincial government ay Ilocos Norte sa National Commission Indigenous Peoples magdiriwang ng Indigenous Peoples Month. Ang tema ngayong taon ay pagpapayaman ng pamanang kultural at katutubong yaman tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Binigyan diin nito ang significance ng pagpreserba o pagpreserba at pag-promote ng cultural heritage at kayamanan ng mga indigenous communities para sa daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan ng Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at At para sa uling detalye ng ating balitang lokal, 4 na pearl o perlas ng parangal nasungkit ng probinsya ng La Union sa ATOP DOT Awards. Ang detalye sa pagbabalik. Kapartner Sheila Balog, kapartner Sheila. Nasungkit ng probinsya ng La Union ang 4 na perlas ng parangal sa 24th National Convention, the Association of the Tourism Officers of the Philippines ATOP Pearl Awards na sinagawa nitong Biyernes sa Boracay Island, Malay, Aklan. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Governor Rafael Veronica Rapio Ortiga David. Kinilala ang La Union sa magandang beach, cultural heritage at vibrant community. Natanggap din ng La Union ang Grand Winner title for Best Hosting Award of the LGU sa provincial category dahil sa matagumpay na Pasko sa Kapitolyo. Tumanggap din ng La Union ng award bilang Grand Winner title for Best Brochure in the provincial category for the Around La Union Travel Guide. Nasungkit din ng 2 Best First Runner-Up Awards para sa Best Tourism Gift to Winners, Non-Food Provincial Category para sa Innovela La Union at Best Tourism Gift to Winners or Food Provincial Category para naman sa Don Avelino Exotic Tropical Wines. Nakakuha rin ng provincial ng certificate of recognition for the La Union Annual Youth Camp for the Best Program for Culture and Arts sa Provincial Category bilang isa sa finalist na nasabing kategorya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo.